Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Narinig ni Otep ang hinihintay na sinyales. Kaya agad na siyang lumabas sa kloset na pinagtataguan. Kaya napapihit ng tingin sa kanya ang matabang inchik. Nakatabi ng isang magandang babae sa kama. Pero bago pa man ito ganap na makabangon, ay naundayan na niya ito ng malakas na suntok sa panga. Hilong napahiga ito muli. Mabilis siyang tumalon sa kama at agad niyang ipinulupot sa leeg ng inchik ang hawak nitong alambre. Nagkakawag ang lalaking inchik, lalo nang humigpit ang alambre sa leeg nito. Kahit na nanghihina, ay pilit nitong hinihila ang alambre sa leeg. Pero napakahigpit na nun. Tumaas ang dalawang kamay nito. Napilit nitong inaabot si Otep sa mukha. Pero agad siyang nakaiwas. Hanggang sa nagsimula ng nagkikisay ang lalaki. Nandilat at nanlaki ang mga mata nito dahil sa pagkakasakal. Pero ilang sandali lang ay hindi na ito kumikilos. Tsaka lang binitawan ni Otep ang hawak na alambre. Hiningal siya ng bahagya dahil napuwersa din ng kanyang lakas. Kahit malaki at matanda na, ay malakas pa rin ang inchik. Kung hindi lang niya ito inunahan, ay siguradong mahihirapan siyang patumbahin ito. Bumaba naman sa kama ang babaeng katabi nito kanina. Kasunod ay pinagpupulot nito ang mga damit na nasa sahig at sinuot ang mga yon. "Magaling, Otep," nakangiting sabi ng babae. "Bihisan mo ang inchik behong yan bago mo idispatcha." Dagdag pa nito. Kaya pinagpupulot din niya ang mga damit na nasa sahig ng lalaking inchik na wala ng buhay at agad niyang isinuot rito. Habang binibihisan niya ito, ay naisip niya ang malaking perang makukuha dahil sa pagkitil niya sa lalaking inchik. 5 milyong piso. Ganoon kalaki ang presyo nito dahil nga hindi naman basta-bastang tao ang itinumba niya. Ang inchik na yon ay ang ika-5 na niyang biktima. Ang inchik na ito ay ang may-ari ng isang malaking fast food chain na parang kabuting nagsulputan sa mga commercial districts sa Metro Manila at isa rin ito sa mga pinakamayayamang inchik sa bansa. "Gusto mo bang sumama?" tanong niya sa babae matapos bihisan ng bangkay. Sa paglilibingan niya sa lalaki, yun ang ibig niyang sabihin. "Ikaw na lang, baka bumangon yan bigla sa hukay." Natawa ng malakas si Otep. Hindi kasi siya naniniwala sa mga ganon. "Gusto ko nga may magpakita sa akin eh. Kahit mga multo, para malaman ko naman kung totoo sila o hindi." Sagot naman ni Otep. "Sana nga ay magpakita sa iyo ang mga unang biktima natin." Anang babae. "Tatawanan ko lang sila. Mas takot ako sa buhay kaysa sa kanila." Anya. Sabay dukot sa bulsa ng jacket na suot niya. Kinuha niya ang isang bundle ng pera na tagi-1,000. "Oh, 50 milyan. Magkasino ka muna habang dinidispatch ako tong behong to. Doon na lang kita pupuntahan." Ani Otep. Nakangiting kinuha naman ng babae ang pera. Nagpatugtog ng malakas si Otep sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng North Expressway, ay nakasalang ang CD ng paborito niyang banda. Patungo siya sa maliit niyang farm sa Arayat. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay natapos na rin niya ang kanyang misyon. Ilang linggo rin siyang naghirap para lang buntutan ng inchik na iyon. Bukas ay makukuha na niya ang kalahati pa ng 5 milyong ibabayad sa kanya. Siguradong may dagdag pa yon. Dahil natapos niya ng mas maaga ang trabahong ibinigay sa kanya. Ang unang kalahati ay nakuha na niya. Pagkatapos noon ay magpapahinga muna sila. Sila ni Hazel. Plano nilang pumunta ng Japan at Korea.
Mga isang buwan silang magpapalamig doon bago sila bumalik at maghintay ng bagong assignment. Nagminor na siya pagdating sa tollgate. Mula roon ay malayo pa ang kanyang farm. Pero mabilis naman ang biyahe. Dahil ng oras na yon ay wala namang traffic at maluwag ang kalsada. At isa pa ay palalim na rin kasi ang gabi. Higit kalahating oras pa rin ang binyahe niya bago siya nakarating sa kanyang farm. Nasa may paanan kasi iyon ng bundok. May 5 ektarya ang lupa niyang iyon na nabili niya dahil sa kinikita niya sa kanyang trabaho. Pinabakuran pa niya ang harapan noon. Nilagyan niya ng mataas na pader. Pero ang kabuuan ay mga konkretong poste na kinabitan ng maraming barbed wire. Bukod doon ay marami ding puno ang paligid. Additional bakod din ng mga yon. Nagpatayo rin siya ng isang saktong laki lang na bahay. Pero wala talaga siyang balak na tirhan yon. Wala rin siyang planong tamnan o mag-alaga ng hayop sa farm na iyon. Binili lang talaga niya iyon para meron siyang pagtaguan ng mga taong inililigpit niya. Ang gusto kasi ng kanyang mga kliyente ay hindi na makita ang mga bangkay ng mga pinapaligpit sa kanya upang wala ng imbestigasyon pang maganap. Kung wala nga namang makikitang katawan ay wala ring kaso at wala ring demanda. Marahan niyang ipinasok ang kotse at saka isinara ang gate. Idiniretso niya sa likod bahay ang sasakyan at inihinto iyon malapit sa hukay na halos 1.5 araw niyang ginawa. Tinakpan lamang niya iyon ng mga kahoy at mga tuyong dahon para kung sakali ay hindi mahalatang may hukay doon. Kung sa bagay ay wala namang naliligaw na tao roon dahil palaging nakalak ang gate. Dagdag pa roon ay malayo sa mga kabahayan ang farm na iyon. Bumaba siya ng sasakyan at agad binuksan ng back compartment noon. Naroon ang katawan ng inchik. Bahagya pa siyang napailing nang tinignan niya ang bangkay. Malaking lalaki ang inchik, kaya napakabigat. Hirap na hirap nga itong isakay kanina sa compartment, ngunit wala na siyang nagawa. Kaya binuhat niya ito. Kahit pa napakabigat, kaya rin naman niya. Dahil malaking lalaki din naman siya at matangkad. Sanay din siya sa mabibigat na trabaho. Dahil bago niya pinasok ang negosyong pagpaslang, ay nagtatrabaho siya sa tubuhan sa kanilang probinsya. Saglit pa siyang natigilan nang mapansin niyang hindi pa pala niya naiaalis ang takip ng hukay. Ibababa muna sana niya ang bangkay upang alisin ang takip ng hukay. Pero naisip niyang ibagsak na lamang iyon doon. Sa isip-isip niya ay napakabigat ng bangkay para ibaba muna at buhatin muli. Nasa gilid na siya ng hukay nang may parang umihip na malamig na hangin sa kanyang batok, kaya napalingon siya. At ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang isang lalaking puting-puti na tila sinag na lamang ng liwanag. Hindi siya pwedeng magkamali. Isa iyong matandang lalaki na nakalutang sa hangin, na nakasuot pa ng barong Tagalog. Matalimang tingin nito at nakaduro ang daliri sa kanya. Sa totoo lang ay hindi siya natatakot dahil yun ang prinsipyo niya. Mas matatakot pa siya sa buhay kesa sa malamig na bangkay. Pero sa pagsulpot na iyon ng matanda ay nagulat siya at sa gulat na iyon ay nawalan siya ng panimbang. Kaya bumagsak siya sa takip ng hukay at dahil mabigat siya, dagdag pa na may nakapasan sa kanya, ay nangabali ang kahoy na pinantakip niya doon. Kaya dire-diretso siyang nahulog sa malalim na hukay. Ang lakas ng paglagapak niya sa loob ng hukay na siya mismo ang gumawa.
Lalo pa nga at kasunod niyang nahulog ang bangkay ng lalaking incheck, kaya't nadaganan siya nito at hindi siya makakilos. Pinakiramdaman niya ang sarili habang nag-iipon ng lakas para makaahon sa hukay na iyon. Masakit ang tuhod niya. Marahil ay dahil sa kanyang pagbagsak, ngunit higit pa roon nang naramdaman niya nang parang may mga nakatusok sa kanyang likod, pati na sa kanyang tagiliran. Marahil ay mga putol na patpat iyon na nadaganan niya na siyang tumusok sa kanya. Pero ang higit na sakit na nararamdaman niya ay nanggagaling sa kanyang leeg. May nakatusok ding manipis na patpat doon at mukhang malalim ang pagkakabaon. Ramdam niya ang mainit na likidong bumababa roon patungo sa kanyang balikat. Nang malaman niyang dugo ang malakas na dumadaloy doon, ay doon siya nakaramdam ng takot. Kailangan niyang matanggal ang nakatusok na iyon sa kanyang leeg at mapatigil ang pagdurugo nito. Kung hindi, ay siguradong sa loob lang ng ilang sandali ay masasawi siya doon. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya maikilos ang kahit na anuman sa mga iyon. Pakiramdam niya'y napilayan ng mga iyon dahil sa lakas ng kanyang pagkakabagsak o di kaya'y sa pagkakadagan lang sa kanya ng bangkay. Pinilit niyang ipunin ng lahat ng lakas niya para maiangat ng kaunti ang malaking nakadagan sa kanya. Ngunit talagang napakabigat. Naigalaw lang niya ng kaunti ang mga kamay. Pero hindi niya mahugot ang mga yon. Dumaan ng ilang sandali. Nagpanik na siya nang maramdaman niyang nahihirapan na siyang huminga. Alam niyang hindi yun dahil sa bangkay na nakadagan sa dibdib niya. Ang dahilan ay nauubusan na siya ng dugo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit sino ang makakarinig sa kanya? Wala siyang kasama sa lugar na iyon. Napatingin siya sa itaas ng hukay at ganun na lamang ang pagkabigla niya nang may makitang 4 na lalaki na nakasilip mula sa butas na ginawa niya. Nang maaninag niya ang mukha ng mga iyon, yun pala ang 4 na una niyang itinumba. Animoy tumatawa ang mga ito, nagdiriwang dahil sa loob lamang ng ilang sandali ay makakasama na rin siya sa mga ito. Ngunit nanatili siya sa kanyang kaisipan na hindi siya naniniwala sa mga multo. Dumaan pa ang ilang sandali at nagpatuloy pa rin ang paghirap ng kanyang paghinga. At saglit pa ay nakaramdam siya ng paggaan ng pakiramdam. Mukhang naigagalaw na niya ang kanyang buong katawan at hindi na rin siya nahihirapang huminga. Napaisip siya kung saan siya naroroon. Kanina lamang ay naroon siya sa malalim na hukay. Ngunit ngayon ay nakatayo siya sa gitna ng isang tunnel. Madilim doon, pero naaaninag niya ang daan. Kaya sinundan niya iyon at sinimulang maglakad. Maya-maya pa, sa dulo ng lagusang iyon ay nakakita siya ng liwanag. Kaya't nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Siguradong yun na ang labasan. Nang malapit na siya sa bukana, ay biglang sumambulat ang liwanag na agad niyang ikinasilaw. Pagdilat ng kanyang mga mata, ay may biglang humablot sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding init na para bang nilalapnos ang buo niyang katawan. Nang tinignan niya ang nilalang na humablot sa kanya, ay ganun na lamang ang kanyang pagkabigla. Ang anyong iyon, hindi siya pwedeng magkamali dahil sa nakakakilabot na itsura nito at mahahabang sungay. Kaya't alam na niya kung nasaan siya. Ang liwanag na nakita niya sa dulo ng tunnel, ang liwanag na dulot ng naglalagablab na apoy.
sa bukana ng impyerno.